sa ating midweek service. Ito po ang nagiging series natin for the past few weeks. Ito na po ata yung third week natin and it's called Next Level. Sabihin nyo nga yun, Next Level. Next Level because the Lord is leading us na may improve din sa systems ng church. At saka ganun din naman sa bawat isa sa atin, ma-equip talaga tayo ni God mightily to win souls, to make disciples, and ganun din po, maging malinaw para sa atin kung ano ba yung direksyon ng church natin na tatahakin. Ano? So, noong nakaraan na tackle ko po sa inyo, next slide please, yung goal ng ating church. Ano nga po yung goal natin? It is what? A stronger church. Kailangan ang bawat isa sa atin maging malakas, talagang maging matatag na mga Kristiyano through discipleship. At sunod naman po, ano yung vision natin? A wider church. Ito yung nakikita natin, mas malaki, mas malawak na simbahan through winning souls. Ang pag-win natin, ang pag-invite natin, ang pag-evangelize natin sa mga tao. At ganun din, ano naman yung mission natin mga kapatid? A global church. Kaya meron po tayong Radiant Bible School and marami rin po tayong mga churches. Ito nagdaan lang na annual convention. Actually, kung kayo po ay nandun, maraming mga churches tayo na kailangan talaga ng pastors. Truly, what the Bible says is true. The harvest is plentiful, but the laborers are few. Pero naniniwala tayo, amen? Kaya nga sabi ni Jesus, pray thou for the Lord of the harvest to send out laborers. And we are praying for it. Kaya alam ko, baka merong nanonood ngayon, nakaupo ngayon, baka magpapastor pala sila, magiging church planter, magiging leader, magiging ministry head. And I'm talking to you guys kasi alam ko, hindi habang buhay nakaupo lang kayo dyan, you will lead people. Amen? And we need capable people sa lumalaking simbahan ng Panginoon. Ang purpose natin, kaya natin ito ginagawa, is because we love God. Amen? The great commandment of God is of course to love Him with everything we are, at saka ganun din, love our neighbors. Through what? Saan natin mapapakita that we love God and we love people? Sa kanyang great commission to go and make disciples. Now, as we are going ngayon sa next level na ito, asahan po natin na kapag may bagong level, pag may next level, next slide please, ang topic natin is new levels, new devils. Ika nga nila sa ibang salita, new devils, new libils. Sabi nila. But, kung mapapansin nyo, pag tumataas ang level ng isang tao, ng kanyang calling kay Lord, yung challenges sa buhay niya, tumitindi din. Sino ditong naniniwala na kung saan sometimes kapag ikaw ay under attack ng kaaway na dyablo or dumadaan ka sa matitinding trials, alam mo sa sarili mo na may nangyari before mangyari rin yung mga bagay na yon sa iyong buhay. Pwedeng na-promote ka as a leader, ikaw yung nalagay na mag-spearhead ng isang activity sa church, o kaya papalapit na yung isang moment sa buhay mo, tas parang magugulat ka, mas tumitindi yung pressure sa buhay mo. Pwede naman mangyari yung problema sa ibang araw, pero nangyayari pa siya kung kailan may ginagawa ang Panginoon sa buhay mo. Pwedeng kakarating lang ng blessing sa buhay mo, meron na kagad challenge na dumadaan na matindi sa buhay mo. Because when God is taking you to new levels, mga kapatid, may bagong devil. Ano yun? Hindi po parang
mayroong bagong uusbong na may nilikha. Walang ganon. Kung hindi, ibig sabihin dito, may bagong challenge sa buhay ng bawat isa sa atin. And ang topic natin ngayon po ay makikita natin sa Book of Nehemiah, chapter 4, verses 1 to 23. Nasasalamin ko po ang church natin as we are rebuilding the walls of our church para sa ganon yung mas maging malawak ang church natin. Alam niyo po, I believe maraming mga churches since the pandemic talaga pong mahirap din talaga makarecover. Marami pong mga churches nung time ng pandemic, mga nagsara din po, Marami mga churches na deplete talaga yung ipon nila. May mga members na hindi na nagpatuloy. May mga leaders na gumive up na. May mga pastors po na gumive up na. May mga pastors din po na sumakabilang buhay na. Mga leaders din na sumakabilang buhay na. And we need that rebuilding din. Lalo na rin sa church po natin. Kung inyo pong maaalala, akin po nabanggit sa inyo, ang kalagayan ng church before the pandemic, parang pasulong talaga tayo noon. But suddenly, parang tumama sa isang wall at back to zero. Now, what happened is ngayon, nagbe-build tayo ng something new, amen? Something greater, and we believe that the Lord is with us sa bagay na ito. Pero tandaan niyo po, may bagong challenge. At ang tanong ko po sa bawat isa sa atin, hindi bakit may resistance, kundi ano bang level natin ngayon kung bakit ba tumitindi yung resistance sa ating buhay. Probably, mga kapatid, kapag halimbawa tayo ay binibigyan ng responsibility ng leader natin, ng pastor, or we are hearing something about leadership o kaya merong bago na mangyayari sa church, parang merong pressure sa ating buhay at saka parang nag-a-advance na kaagad yung kaisipan natin na ito na naman, responsibilidad na naman, o kaya parang may problema na naman sa ating mga buhay. Alam niyo po, kapag may purpose ang isang tao, kung purposeful ang buhay ng isang tao, nag-a-attract ito ng maraming pressure sa kanyang buhay. I believe in the Bible, makikita natin ang samot-saring mga tao na hindi naman talaga sila perfect, pero they made themselves available for the Lord. Yung bang, Lord, kahit imperfect ako, kahit may issues ako sa buhay ko, gamitin mo po ako, Lord. And nakita naman natin kung paano ginamit niya si Moses in the Old Testament, si David. They are people na malalakas sila, pero meron din silang bad sides, Pero still, ginamit pa rin sila ni God, amen? Pero ito, yung buhay nila, purposeful. Ibig sabihin, mahalaga. Pag mahalaga ang isang bagay, maraming pressure dyan. Ibig sabihin, maraming demand. Maraming pagdadaanan yan. Kasi ang isang bagay na walang kwenta, hindi pinapansin. Amen? Hindi inaangkin ng kung sino-sino. At hindi yan pinagkakaguluhan. Ang bagay na walang kwenta, hindi pinaghahati-hatian. Pero ang isang bagay na mahalaga, tingnan niya, katulad ng ginto, dumadaan yan sa apoy. Amen? Ganon din ang buhay ng bawat isa sa atin. Next slide. Ang size ng ating assignment sa Panginoon, magdedetermine ng size ng opposition na meron tayo o yung opposition na pagdadaanan natin. Alam niyo po, kapag may pinapagawa si God sa mga tao, even in the Bible, lalo na kay Nehemiah na i-rebuild ang walls of Jerusalem, hindi po pwede na walang opposition. When God is doing something, si Satan din, alerto siya.
ang kaaway din, gusto niyang kontrahin ang ginagawa ng Panginoon. Mga kapatid, may misconception sa Christianity na kapag si God ay nandoon, nasa church, kasama natin, parang magiging madali na lang lahat. Pero sa totoo lang po, sa scripture, hindi pinapromise ni God na magiging madali ang buhay. Hindi magiging madali ang lahat. Ang pinapromise ni God ay nandoon siya kahit mahirap at may pressure sa ating mga buhay. Sometimes nga, ang presence ni God, ililid ka pa dun sa matinding pressure. Imaginin po ninyo, ang Israel, di ba? Gumawa ng signs and wonders si God sa lugar ng Egypt, pero paglabas nila, saan sila dinala ng presensya ng Panginoon? Sa wilderness. Si David, inanoint as king of Israel, pero ano nangyari? After 4 years, hinabol siya ni King Saul para patayin. Si Jesus, nabaptize. Di ba? May dove pa na sign of the Holy Spirit na bumaba sa kanya. Pero after nun, nag-fasting siya. Ano nangyari? Matthew chapter 4, tinest siya ni Satan. Si Nehemiah, tinawag ng Panginoon para i-rebuild yung walls of Jerusalem, pero merong naging opposition sa kanyang buhay. Mga kapatid, pag may mga oppositions, kapag merong mga nagiging against sa atin, nangahulugan lang, may ginagawa ang Panginoon. Naulit ko, may ginagawa ang Panginoon. Isa sa na-realize ko, next slide, dead things don't get attacked. Pagpatay na, hindi hinahabol. Hindi binabaril o sinasaksak pa ulit. Hindi. Walang threat. Kasi bakit? Patay na eh. Ang mga dormant na bagay o yung mga walang kalaban-laban, mga talagang di na gumagalaw, hindi yan nakakaranas ng resistance. Kasi tulog na eh. Wala na eh. Kung kaya, mga kapatid, we have that life in Jesus. If we have that life in Jesus, expect, dahil buhay ka kay Kristo, merong opposition sa iyong buhay. Amen? Now, meron tayong pag-uusapan ngayon, 3 things, pakita natin, na kailangan nating i-expect kapag ikaw ay nasa next level. And gusto ko matandaan nyo itong 3 bagay na ito na kailangan i-expect natin sa next level kasi pwede pong dumaan ang bawat isa sa atin, it is actually in preparation sa mga mangyayari in the coming weeks and months. Alam niyo po, alam ko si Lord, kaya niyang kumilos, yung pwede niyang gawin for 1,000 years, kaya niyang gawin in just a day. Amen? Yung kayang gawin for 3 years, pwedeng isang araw kayang gawin ng Panginoon. Amen. Kung iniisip mo, mawiwin mo yung family mo, 3 years pa, kayang gawin ni God within 1 day. Amen. Ang church growth, hindi natin yon hinahabol. Kasi bakit? Ang sinabi ni Jesus, go lang and make disciples. Hindi siya nagbigay ng quota sa atin. Amen? So, basta gawin lang natin yung sinasabi ng Panginoon. Pero, may challenge sa bawat isa sa atin. Next slide, please. Number 1, kailangan i-expect natin yung resistance kapag ikaw ay sumusunod sa Panginoon.
expect resistance. Mga kapatid, we believe that hindi po pwedeng ang church walang gagawin kapag alam niya na ito ay nagiging stagnant o kaya yung mga dati nating ginagawa hindi nag-work out. Kung makikita niyo po sana sa amin, ay nagtatry po tayo talaga na maghanap din ng bagong lugar. Kasi ayaw natin, yung bang makita rin ng mga kapatiran, bukod syempre sa lumago at mag-walk by faith, ayaw natin na makita ng mga kapatiran na parang wala namang ginagawa sina pastor, sa church, o kaya hinahayaan lang lahat. Merong problem sa church, pero nagtatry talaga tayong gawa ng solution ang bawat mga bagay. Kung kaya, sa mga gagawin natin na ito, pwede pong may resistance din talaga tayong maranasan. Resistance sa mga members na hindi sasama sa gagawin natin. Pwedeng kapag may babaguhin na system, parang gusto pa rin nila yung dati. Paglilipat ng lugar, parang gusto pa rin nila sa dating lugar. Hindi natin may iwasan yung mayroong resistance. Kapag may papalitan na system, ayaw nila yung bago. But we are obeying God because actually, every miracle of God in the Bible, every miracle of Jesus in the Bible, kung mapapansin niyo po, wala siyang miracle na inulit kahit isa. Iba-iba. May pinagaling siyang bulag, dinuraan niya yung lupa, pinuna sa mata. May iba siya mga pinagaling, hindi ganun yung paraan ng pagpapagaling niya. Amen? Every miracle of Jesus is different. Ibig sabihin, God works in new ways every time. And we need, kung gusto natin ng next level, gusto natin ng new levels, mag-expect tayo ng bagay na hindi natin pa nararanasan o nai-imagine. Amen? But, may resistance, mga kapatid. Katulad sa buhay ni Nehemiah. Nehemiah chapter 1, ang sabi, NIV version, when Sanballat, ito po sila yung mga against sa rebuilding ng walls sa Jerusalem. Ano pong sabi? When Sanballat heard that we were rebuilding the wall, he became angry and was greatly incensed. He ridiculed the Jews. Tingnan nyo, no? Merong magagalit, merong talagang mga magiging against kapag merong ginagawang bago ang Panginoon. Notice na yung timing nitong attack na ito, bago po i-rebuild yung walls. Tignan nyo, nakalagay when Sanballat heard that we were rebuilding the wall. Bago mangyari yung rebuilding, merong resistance. Hindi after failure yung attack madalas. Pero during time na nag-o-obey tayo sa Panginoon. Ang resistance po, mga kapatid, hindi yan parang random lang, Next slide. Reactive po yung resistance. Kasi kapag may ginagawa ka, tandaan nyo po, ang kaaway na dyablo rin, meron din siyang gagawin. Ang obedience natin sa Panginoon, ito yung nagpapatrigger, ito yung nagpapa-activate ng opposition. Pag nag-decide ka na sumunod sa Panginoon, doon mo mararanasan talaga yung opposition sa buhay mo. Tignan niyo po interestingly, ang na-record sa Bible na tinempt si Jesus is actually before doing His ministry.
bago si Jesus magpagaling, bago si Jesus mightily magamit at mag-sermon on the mount, ano nangyari po? Tinempt siya nino? Ni Satan. Bago may gagawin ng Panginoon, tandaan yung merong opposition. Ang nilalabanan ni Satanas, yung pag-activate natin. Oo, may promise si God, pero once na nag-decide kang sumunod, dun lang din siya kikilos. Mga kapatid, next slide. Hindi po kasi na-intimidate ang kaaway sa potential natin. Alam niya, ang bawat isa sa atin, pwedeng gamitin ni God. Amen? Amen ba? Amen. Hindi, just look at history, mga kapatid. Sino na lang ba si Abraham? Ang tanda niya na. Di ba? 65 years old nga siya eh. Nung sinabi ng Bible na he walked with God. 65 years old si Abraham noon. Imagine niyo, senior citizen, sa standards natin ngayon, pwedeng sumunod sa Panginoon at may gawin na miracle? Okay. Si Moses, utal-utal, sabi nila, or may problema daw sa pagsasalita. Pero pwedeng gamitin ni God as a spokesperson. Si David, black sheep ng family. Pero pwedeng gamitin ni God. Ito kahit mga iniisip nating unqualified in the Bible became leaders of Israel. Si Samson. Si Samson, babaero. Pero kakaiba yung lakas niya. Every time, if you look at it, may ginagamit si God ng mga tao kahit may weaknesses sila. Hindi nagmamatter yung potential eh. Ang threat para kay Satan is yung obedience natin sa Panginoon. Once you decide to obey God, malaking threat sa Kanya yun. Kaya sometimes, yung resistance na nararanasan natin sa ating buhay, ibig sabihin nun, hindi ka na stagnant, yung bang wala nang ginagawa ngayon. Hindi ka na neutral. Hindi ka na na-stuck. Pero tandaan mo, once you obey, ano yung number 1? Expect resistance. Pangalawa, expect, distractions. Pag sumunod tayo sa Panginoon, i-expect natin na merong aagaw ng focus mo. Tandaan niyo po, sa Book of Nehemiah, chapter 4 na ito, gusto din kunin yung focus ng mga magre-rebuild ng temple or ng walls ng Jerusalem at that time. Bago po talaga magkaroon ng mga physical warfare, alam niyo po, meron munang iba't ibang warfare na pagdadaanan. Tingnan niyo, no? Verse 2, "And the presence of his associates and the army of Samaria," he said. "What are those feeble Jews doing? Will they restore their wall? Will they offer sacrifices? Will they finish in a day? Can they bring the stones back to life from those heaps of rubble, burned as they are?" Imagine niyo po, no, na yung mga bato na malalaki na walls dati ng Jerusalem, itim na. Kasi bakit? Noon po, yun ay nawasak. Talagang destroyed. Hundreds of years ago. Wala nang tumitira doon sa lugar na yun. Hindi na siya, mahirap na siyang buuin ulit. At ito yung mga sinabi
ni Sanballat, tsaka ng mga taga Samaria. Nangaasar sila kina Nehemiah. Next slide please. Makikita po natin, pag inanalyze natin maigi, bago yung physical warfare, ano nangyayari? Meron munang psychological warfare. Ito yung natutunan ko po sa discussion namin sa school before, sa pastoral theology namin. Sabi ng prof ko, class, kapag kayo nasa ministry, tandaan nyo, ang unang warfare, hindi physical. Psychological din. Of course, given na yan, spiritual warfare. Pero sa atin, madalas, psychological warfare. Bago yung swords, ano daw muna? Words. People will slander you. Magsasabi sila ng iba't ibang mga bagay. Lalaganap yung chismis. Lalaganap yung sama ng loob na kwento dito, kwento dyan. Maraming mga usap-usapan ngayon. Mga kapatid, pag may ginagawa si God, tandaan nyo, may resistance. Pangalawa, merong distractions. Ang kaaway po kasi, alam naman natin, the enemy, sabi ni Jesus, behind the Pharisees at that time, sa John chapter 10, comes to kill, steal, and ano daw po? Destroy. Ano yung pangatlo? Destroy. Ang kaaway po, hindi lang distraction yung strategy. Yung may mawasak na relationship, may mawasak na ministry, merong di na umatin. Hindi lang yun yung strategy niya. Sometimes ito rin po. Hindi distraction, distraction. Tatanggalin niya yung focus mo. Kaya, nung minute ko po yung mga men leaders recently, nung Friday, sabi ko sa kanila, ibahin natin yung culture natin sa church. Kasi often, kapag halimbawa may isang tao, lagi nagiging negative yung thinking natin sa kanila. Like, ganyan talaga yan, di na magbabago yan, siya na naman, yun na naman yung problema. Sa totoo lang, ang napapansin ko, isa sa mga nakausap ko rin, mga iba't ibang churches, pastors, leaders, ang positive nila sa buhay. Tapos kahit merong ginawa isang member, ang positive pa rin ang iniisip nila. Na itong taong ito, magbabago pa din. Kaya pa din ito, meron pa rin itong potential kahit ganyan. Na itong taong ito, hindi. Positive light pa rin yung iniisip nila. Because the devil, of course, hindi lang ang strategy niya is distraction, yung mangwasak, kundi magtanggal din ng focus. Mawala na kay God yung focus mo, kundi ma-focus na dun sa tao mismo. Ang pag-focusan mo is yung kamalian ng tao, hindi sa kayang gawin ng Diyos dun sa taong yun. Nakukuha niyo po ba ako, mga kapatid? And tingnan nyo na lang po pagdating ng verse 3, next slide please, ang sabi, Tobiah the Ammonite, who was at his side said, what are they building? Even a fox climbing up on it would break down their wall of stones. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid, sa atin? Issue yung mockery. Wala naman mangyayari dyan. Mahirap yan. Bago na naman yung gagawin natin, parang doon na tayo dapat sa ganito, sa ganyan. O kaya pwedeng sabihin natin na hindi pa subok yan. Alam niyo po, pwedeng may mga ganon tayong responses. But remember,
hindi mawawala yung resistance tsaka yung distractions pag tayo ay sumusunod sa Panginoon. Pwede nga, sometimes, merong mga members na nandito ngayon, ng mga ministries, na alam mo sa sarili mo, hindi ka naging faithful in dun sa ministry na inassign sa'yo or yung inaplayan mo. Pero this time, yung trust ng leadership sa'yo, wag mong isipin na nawala dun. Pero gusto namin makita na truly, gusto mo talagang i-correct kung ano man yung kamalian mo nung nakaraan. Kasi we believe na kaya mo naman talaga na ibigay yung best for the Lord. Di mo nagawa yung best mo recently, wag mong isipin na para ang tingin na namin wala na, parang hindi na, o wala nang pag-asa to. Ang tinitingnan namin ngayon is, hindi. Ano yung potential nitong taong ito? Because we look at God, amen, kayang magbago ng buhay ng mga tao. Many times, nakikita ko yung sarili ko na, oo, naayos ko yung ibang part sa buhay ko. But there are other parts na parang tinatry ko i-improve, nahihirapan pa din ako. Pero alam niyo po, yun yung struggles natin lahat. And gusto kong makita ninyo as a preacher, as a pastor, na within this church, sabay-sabay tayo sa pag-overcome ng mga struggles din natin, even inside of the ministry. Kung meron kayo mga nakakasamaan ng loob inside the ministry, di nyo nagustuhan yung pamamalakad nila, alam ko kahit din yung leaders, meron din silang pwedeng masasabi sa members. This time, why don't we restart? Parang as if walang nagawang masama yung leader mo sa'yo or yung member mo sa'yo. Because we know, nakakahinder din kasi yung distractions, nafo-focus tayo sa negative na mga ginagawa ng tao kesa dun sa ginagawa ng Panginoon sa kanila. Amen? Now, it is one way na hindi pa natin nagawa before. Every time, pag inyong mapapansin, kahit DA sa church, naabot ng ilang taon, ganyan. But recently, nakarealize din ako, baka even as a pastor or leader, ako yung maging hadlang para sa isang tao para magamit din siya ni God. And kung nakikita naman yung pagbabago talaga sa kanya, why not, di ba? Na magamit siya ni God ulit. Sino ba tayo para pumigil din sa kanila? Kaya expect na meron tayong gagawin na pagbabago sa mga ministries natin, how we operate sa church. Ang gusto natin mangyari is, lahat ng members sa church, lahat ng leaders sa church, nakakapag-operate kahit sina bishop, sina rev, ako, wala sa loob ng simbahan. Hindi present pero gumagalaw pa din. Hindi present pero matibay pa rin lahat. Amen? Amen po ba? Last but not the least, expect pressure. Ano yung number 1? Ano yung unang expect natin? Resistance. Pangalawa, distraction. Pangatlo po ay pressure. Mga kapatid, ang pressure ay natural kahit Kristiyano ka. Si Paul, nabanggit niya sa Corinth church, na we are pressured from all sides. Even si Paul,
na alam natin, ang dami niyang magagandang experience kay Lord, church planter talaga siya. Nagpe-pray siya sa may sakit, gumagaling, may signs, wonders, and miracles. And iba rin yung revelation ni Lord kay Paul. Pero nakakaranas pa rin siya ng matinding pressure sa kanyang buhay. Ganon din po sa mga nagtatry na mag-rebuild ng walls sa Nehemiah chapter 4. Sa Nehemiah chapter 4 verse 17, mga kapatid, kakaiba yung nangyayari. No? Ewan ko kung nakakita na kayo na mga construction worker, pero sundalo rin sila at the same time. Tingnan nyo, no? Sabi, those who carried materials did their work with one hand and held a weapon in the other. Actually, pag binasa nyo yung Nehemiah chapter 4, mafe-feel nyo yung pressure sa kanila. Kasi talagang, nagpa-plot yung mga tao sa paligid nila ng di maganda. Against dun sa ginagawa nila. Pero sila ngayon, sabi nga dun sa Nehemiah chapter 4 para sa inyong pamilya, para sa inyong mga anak, sa akin nafe-feel ko, rebuild natin yung church. Talagang ayusin natin for our future family. Recently may narinig ako, sabi niya, parang gusto niya na daw din mag-involve sa ministry. Ngayon na nalaman niyang magkakaroon siya ng anak. Imagine ninyo yun. Merong mga tao na hindi naman dati gano'n nag-i-involve. Ngayon, nung nagkaroon siya ng anak, doon niya na-feel na para makita daw ng anak niya na meron din siyang involvement. Bakit? Kasi yung ginagawa natin hindi para sa atin lang. Para sa next generation to. Yung ginagawa ni Ate Blessy, para kina Rachel yan. At sa mga kung sino man magiging apo ni Ate Blessy pa. Para sa next generation yan. Yung ginagawa natin na to, pinaprepare natin yung church, hindi lang para sa atin. Para sa mga susunod na generation sa ating simbahan. Amen? Kaya, dito natin makikita, dyan po sa Nehemiah chapter 4, yung mga tao na ready talaga, kapansin-pansin, kahit ang mga believers ngayon, nakakaranas din ng pressure, nakakaranas ng maraming attacks from all sides. Dito natin makikita yung maturity. Makikita kapag nag-grow ang isang believer sa gitna ng mga challenges. Ano yon? Tumutulong pa rin siya sa church, sa pagre-rebuild, kahit maraming pressure from all sides. Hindi naman nawawala yung opposition eh. Sa totoo lang, nagle-less. Pero hindi nawawala. May opposition ka sa work, may opposition ka sa bahay, may opposition ka sa school, sa iba pang mga bagay. Hindi nawawala yun eh. Nababawasan lang. Pero ito pag ang isang tao nag-grow, big sabihin, nag-i-involve siya sa pagbibuild ng walls. Amen? And kailangan po natin na mga taong magre-rebuild ng walls that will take the church to the next level. Narinig ko yung prayer ni Karen kanino. Sabi niya, Lord, nawa ma-feel nila na kasama nila kami. Actually, yun yung isa rin sa prayer ko. Nawa, samahan niyo po kami. Dahil yung vision namin, hindi to para sa amin. It's for the next generation din.
Ito rin para sa bansa natin. Gusto natin maraming makakilala sa Panginoon. Amen? Talagang makakilala sa Panginoon. Mawala yung corruption din sa bansa natin. Hindi mangyayari yun kung kukonti tayo. Hindi mangyayari yun kung tayo-tayo lang. Kailangan merong mga mag-arise, maging bold, mag-step up. Kailangan ng mga tao talagang kakapalan nila yung mukha nila sa workplace nila. Magbibigay din ng time sa school to share God's Word. Magbibigay ng time para mag-follow up sa mga tao. Mga kapatid, next slide. Conclusion natin, sometimes, yung resistance, distractions, at pressures, nangangahulugan lang na ikaw daw ay nagbe-build ng isang bagay na importante. Importante dahil hindi lang to para sa iyo, hindi lang para to sa next generation, kundi para to sa Panginoon. Yung ginagawa natin, hindi to para sa church lang. Sinusundan kasi natin yung utos ng Panginoon. Go and make disciples. Paano tayo makakapag-go and make disciples pa kung dito lang din talaga tayo? Kung hindi tayo gagalaw? Paano tayo makakapag-go and make disciples kung makokontent tayo sa situation natin? Kailangan may pagkilos tayong gagawin. Ang sabihin mo sa katabi mo, tanongin mo nga siya, kakasa ka ba? Ano kaya ang sagot niya? Sabihin nyo nga, next level. Ito yung natin, yung anthem natin sa ating mga puso. Lord, ang prayer namin this time, take us to the next level. Tandaan nyo, ano yung tatlong bagay na magkakaroon? May resistance, may distraction, tsaka may pressure. Pero ito yung importante, kasama natin ang Panginoon. Patatatagin niya tayo, hindi tayo nag-iisa. Tayo manalangin, Lord, we believe, na sa iniwan ko pong message na ito, ni-remind nyo kami na kung saan sa'yo lang kami, Panginoon, pwedeng umasa, kumapit. Ikaw lang yung makakasama namin sa mga challenges na ito. Lord, tulungan nyo rin po yung church na ito to be a church that you want us to be. Growing, multiplying, malakas, at ganun din, Panginoon, puno ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Lord, kung may nakikita man kayo ng mga any hindrances, samaan ng loob, may failed expectations, discouragements, disappointments sa aming mga kapatiran, Lord, we believe by the power of your healing love. And Lord, alam namin na kayo, Lord, yung tumutulong sa bawat isa sa amin para sa ganon, muli, hindi kami madistract ng ibang mga bagay, kundi mag-focus kami sa iyo at sa kaya mong gawin sa buhay ng bawat isa. Lord, we thank you. We're excited, Lord, kasi it's something new for us. Pero Lord, we trust in you alone. Kaya Lord, gabayan niyo po kami, mga church leaders, na mga magmi-meeting pa po tungkol dito, sa mga next steps. Guide niyo rin po yung mga gagawa pa ng mga manuals namin, sa mga discipleship materials namin, Lord. Guide niyo kami, Lord, sa lahat ng ito. And bigyan nyo kami, Lord, ng fire, ng zeal, na willing, Lord, i-rebuild yung walls. Hindi po kami mawalan ng pag-asa or
maging against, pero magsama-sama kami united as one, Lord, sa naisin mong ito. And we thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit, dahil kasama ka namin. And we thank you, Heavenly Father, dahil hindi niyo po kami pinababayaan. In Jesus' name we pray. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Come on, let's all stand up.